Hi guys! Welcome back to my channel! Umaga nga dito sa Switzerland at maaga kaming gumising ngayon kasi may trabaho ako at itong aking mga anak ay may pasok naman sa school. Itong anak kong babae na panganay ay gumawa nga ng palaman sa tinapay. Naubusan kami ng palaman sa tinapay na Nutella kaya ang ginawa ng anak ko ay DIY palaman. Chocolate powder siya na hinaluan niya ng fresh milk. Kanina nga ay pumunta ako sa bakery na malapit lang dito sa amin habang tulog pa yung mga anak ko para bumili ng tinapay. Ang tawag namin dito ay kifali, so may pagkahawig siya sa croissants. Hindi ko alam kung tama ang pagkakabigkas ko ng croissants. Ito nga ang madalas na tinapay na binibreakfast dito sa Switzerland at gustong-gusto rin talaga ito ng aking mga anak. Ganito nga minsan magpalaman yung anak ko, sa ibabaw lang talaga ng tinapay niya nilalagay. Seryosong-seryoso nga siya sa paglalagay dyan kasi wala pa siyang sa mood magsalita at inaantok pa talaga siya. Kailangan din kasi maaga nilang gumising para mag-ready para sa school. Ito ngang tinapay na nilalagyan niya ng palaman ay para sa kanyang kapatid. Dito nga ay sanay silang mag-breakfast ng tinapay, hindi katulad sa atin na may kanin. Hindi ko nga sila nasanay na kanin ang breakfast nila dito sa Switzerland kasi nga may trabaho din ako at maaga ako pumapasok sa trabaho. Kaya wala na akong time magluto pa ng kanin. Dito kasi yung mga bata sa Switzerland ay sanay naman silang mag-breakfast ng bread, ng yogurt, ng fruits, at yung mga cereals katulad ng mga Kellogg's, ganon. May nahulog ng palaman dito sa may lamesa at itong aking anak ay sinisimot pa talaga niya. Tama na. Sarap? Sarap, Sid? Sarap? Sinabayan ko na nga dyan mag-breakfast itong aking mga anak. Normally, hindi ako nagbe-breakfast kasi pagkatapos ko uminom ng kape sa umaga ay busog na ako, hindi na ako gutom. Pero ngayon ay sasamahan ko yung mga anak ko na mag-breakfast kasi parang natakam ako sa kanilang mga kagat. Nasanay na nga rin akong kumain ng tinapay nila dito sa Switzerland. Dati nung una pa lang ako dito sa Switzerland ay naghahanap talaga ako ng pandesal pero wala sila ditong pandesal. Buti na lang at marami sila ditong tinapay na masasarap din. At itong tinapay na ito ang naging paborito ko dito sa Switzerland. Medyo makalat nga lang siyang kainin at saka yung bread niya ay mahangin yung laman niya. Kapag pinirat mo nga itong bread na to, itong tinapay na to ay manipis na lang pero sobrang sarap ng bread na to. Buttergifali ang tawag nila dito sa tinapay na ito. Yung butter, ibig sabihin ay butter. Ang gifali naman ay yung tawag nila dun sa tinapay. Ibig sabihin, yung tinapay na ito ay ma-butter. Kaya malasang-malasa talaga siya, masarap ang bread na ito. Nakabihis na nga pala ako nung time na yan. Yan na yung susuotin ko sa akin trabaho. Nagpo-pull over kami dito kasi winter dito, malamig talaga. At dun sa trabaho ko rin sa cheese factory ay malamig din, para siyang sobrang malaking refrigerator. Ito nga ang anak ko ay lumapit sa akin at nagpapapansin at napansin ko rin yung ilong niya ay dumudugo na naman. Kaninang pagising niya ay dumudugo na yung ilong niya kaya yung liig niya ay nilagyan ko ng tuwalya na may malamig na tubig. Nung pinadoktor ko nga at pinatingin ko at bakit ang ilong ay dumudugo, talagang sobra ako nagwo-worry. Ang sabi naman ng doktor ay wag mag-alala kasi dahil lang sa winter, dry kasi yung air nila dito kaya nadadry yung loob ng ilong niya at nagkakasugat kaya dumudugo.
Lagyan lang daw namin ng cream na pang cream sa ilong para hindi masyadong dry at hindi na dumugo. At sabi pa ng doktor ay buong winter lalagyan namin araw-araw yung ilong niya ng cream. Buti na lang at yun lang ang problema niya kasi sobra talaga akong nag-alala. Pagkatapos nga ng breakfast namin dyan ay sinabihan ko na yung aking mga anak na magbihis na at mag-toothbrush at papasok pa sa school at ako naman ay papasok sa aking trabaho. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Thank you for watching and please like and subscribe and share. Bye!